Magiging maingat ang Office of the Ombudsman sa paghawak at pagsusuri ng mga dokumentong isinumite sa kanila ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Isa sa kanilang tututukan ay ang pag-iwas sa cyber attacks kasabay ng planong paggamit ng AI system sa pagsusuri ng mga dokumento. Samantala, pagkatapos ng Semana Santa, magsisimula na ang trial sa Sandigan Bayan para sa graft case ni dating Senador Bong Revilla. Si Margot Gonzales magbabalita. Kasabay ng Semana Santa ang pagsasara ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na binuo noong nakaraang taon ng Marcos administration para imbestigahan ang manumalyang flood control projects. Noong Martes, opisyal nang isinara ang tanggapan ng ICI sa Taguig City. Bago ito, na-turn over na ng ICI sa Office of the Ombudsman at Department of Justice ang mga dokumento at ebidensyang nakalap nito mula sa investigasyon. Ayon sa Ombudsman, dahil sa dami ng dokumentong kanilang natanggap, kakailanganin nila ang Artificial Intelligence o AI system para mapabilis ang pagsusuri sa mga ito. Tiniyak naman ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na mahigpit nilang babantayan ang mga dokumento laban sa posibleng cyber attacks. To make sure that all the 197 megaboxes, the contents of which are put through scanning and then put through an AI system para makuha ho natin yung substance ng lahat. We will make sure that the system is closed and is not vulnerable to any cyber attacks. Pinuna naman ni Batangas Congressman Leandro Leviste sa kanyang social media post kung bakit hindi pa rin isinasa publiko ng ICI ang kanilang final report kaugnay ng investigasyon sa flood control projects. Ayon sa kanya, naibigay na ng ICI kay Pangulong Bongbong Marcos ang final report at ito ang magpapasya kung ilalabas ito sa publiko. Dagdag pa niya, maring hindi inilabas ng ICI ang kanilang ulat dahil sa pangamang balikan sila kapag natukoy ang mga may pananagutan sa korupsyon sa DPWH. Ayon pa sa post at sa kakulangan ng ICI sa budget, contempt powers at malinaw na batas para sa Independent People's Commission, mahihirapang matukoy ang mastermind ng korupsyon sa ahensya. Samantala, pagkatapos ng Semana Santa, sisimula na ng Sandigan Bayan ang trial sa mga kaso laban kay dating Senador Bong Revilla Jr. Matatandaan na inirekomenda ng ICI sa Office of the Ombudsman noong nagkaraang Disyembre ang pagsasampa ng mga kaso laban kay Revilla. Noong January 16, formal na nagsampa ng kasong ombudsman sa Sandigan Bayan. Sa April 7, sisimula ng trial para sa graft case ng dating senador kasama ang 6 pa nitong akusado kaugnay ng 92.8 million pesos na umano'y ghost flood control project sa Panibulacan. Ayon sa prosecution, aabot sa 56 na testigo ang kanilang ihaharap sa korte. Samantala ang kampo ni Revilla, mayroong 14 na testigo. Sa April 6 naman, bubuksan ng anti-graft court ang pagdinig sa bail ng dating senador para sa pansamantala nitong kalayaan. Ang bail hearing ay inaasahang tatagal ng 10 araw. Inaasahan na sa pagitan ng April 26 hanggang May 5 ay maglalabas ang resolusyon ng korte. Alam natin na itong charge na to is non-bailable, no? Pero sa ating rules kasi sinasabi na bagaban na non-bailable kung maipapakita mo na yung evidence of guilt is not strong, bail becomes a matter of right. Ibig sabihin, magiging karapatan na niyang makalabas during the pendency of the case or habang tinutuloy yung trial ng main action. No? So, ano po ba ang kahulugan nito? Ibig po sabihin, kailangan suriin kung malakas ba o mahina ang ebidensya ng guilt. Sino ang may burden nito? Yung prosecution. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahan, Marie Gonzales, SMNI News. Tiniyak ng Department of Justice na hindi maaantala ng krisis sa Middle East ang investigasyon sa kontrobersyal na flood control projects. Si Aaron Rojas magbabalita. Sa gitna ng krisis sa gitnang silangan, tuloy ang pag-usad ng investigasyon ng Department of Justice sa mga kontrobersyal na flood control projects. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, nananatiling prioridad ng kagawaran ang pagsasampa ng kaso laban sa mga sangkot. Ang assurance, gumugulong po talaga. Gumugulong po. Bago kasi maisampa, bago ma-file yung information, no? Kasi yun yung, kailangan yung information aaproban ng Office of the Ombudsman. Pero lahat po ng matatapos ng kagawaran, no? Na ma-evaluate na kaso na nakapending sa amin, agaran po
amin pong i-refer sa Office of the Ombudsman. Sa 24 na kasong hinahawakan ng DOJ, 6 na ang naisampa sa korte. Kabilang dito ang malversation, graft at tax cases. 9 naman ang naibalik sa Office of the Ombudsman para sa karagdagang aksyon, habang nakabinbin para sa resolusyon ang 2 kasong plunder na kinasasangkutan ni na Senador Jinggoy Estrada at dating Senador Bong Revilla. Ayon pa si DOJ, inaasang ilalabas sa kalagitnaan ng Abril ang resolusyon ng iba pang kaso. Conferring with the Prosecutor General earlier, he has advised that we will be releasing the resolutions for these cases mid-April. Bukod sa mga kaso, iniulat din ng DOJ na umaabot na sa 611.381 milyong piso ang naibalik ng mga state witness, kabilang ang cash at mahalagang ari-arian. Samantala, patuloy ring pinalalakas ng DOJ ang kanilang hanay, kung saan umabot na sa halos 4,000 ang bilang ng prosecutors ngayong taon. Sa gitna ng krisis sa labas ng bansa, mensahe ng DOJ, mananatiling umiikot ang hustisya sa loob nito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Aaron Rojas, SMNI News. Bumanat si Senate Pro Tempore Ping Lacson kay US President Donald Trump sa gitna ng lalong lumalalang tensyon sa Middle East. Ayon kay Lacson, ang padalos-dalos at mayabang na pagtrato ni Trump sa gitnang silangan ang nagdulot ng mga hamon, kabilang na ang krisis sa ekonomiya. Hirit pa niya, kung nalampasan ng Pilipinas ang COVID-19 pandemic ay dapat manalangin na maligtas ang mundo sa tinatawag niyang Trump 26. Dagdag pa niya na ang pambobomba ng US at Israel sa Iran noong Pebrero ang isang dahilan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Samantala, nanawagan naman si Senator Robin Padilla na itigil na ang drama sa gitna ng oil crisis. Sa kanyang Facebook post, iginiit niyang amyendahan ang Oil Deregulation Law upang makontrol ang presyo ng langis. Hinimok din ng senador ang pagsasagawa ng special session upang tugunan ang krisis sa langis.